Bawal ng pamahalaan na magkaroon ng higit sa isang AM station ang isang radio network, kinailangang itigil ang broadcast ng Manila's Fine Music Station. Pero dahil sa insistent public demand, ibinalik ito sa FM band sa frequency na 98.7 MHz. Hanggang ngayon, ang 98.7 DZFE, The Master's Touch, ay nananatiling nag-iisang classical music station sa buong bansa sa kanyang lakas sa pamamagitan ng FEBC Philippines. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS-AM, Agapay ng Sambayanan. At sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Si Jesus an magturutdohan kamatuoran. An maupay nga sumat ha Mateo Kapitulo 7, versikulo 29. Nagtutdo iya ha era sugad hinusa nga may otoridad. Iginpapakita hini nga Jesus nagtutdohan matuod nga kamatuoran. May harding mapananalanginan. Hardin ng Panalangin, ang programa nga kabulig niyo ha mga pag-ampo. Lunes ngadto ha Sabado, alas 6 ngadto alas 6:30 aga, dinhi 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalang. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pinagpala at magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid at kaibigan sa Panginoon. Tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa panibagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Ang Kanyang pag-ibig ay dakila at patuloy nating nararanasan. Ang Kanyang kabutihan, katapatan at walang hanggang biyaya sa ating buhay. Inaanyayahan po namin kayo sa Hardin ng Panalangin sa 97.5 DYFE FM at ganon din sa ating Facebook Live upang sama-sama tayong manalangin, magpuri at mapalakas sa salita ng Diyos. Kung mayroon po kayong mga kahilingan sa panalangin, pasasalamat o patotoo, maaari po kayong mag-text sa 0966-365-6166 o magpadala ng mensahe sa 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Naway manatili sa atin ang kapayapaan, lakas at pag-asa mula sa Panginoon habang pinagtitibay ang ating pananampalataya
sa Kanya. Sa mga bilang, Kapitulo 23, versikulo 19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay Kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y Kanyang tutuparin. Tapat siya sa Kanyang salita. Mga kapatid, nagbibigay sa atin ng magandang paalala. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang salita. Hindi siya tulad ng tao na maaring mangako, ngunit hindi tumupad. Kapag ang Diyos ay nagsalita, mapagkakatiwalaan natin siya. Kapag siya ay nangako, maaari tayong manalig na tutuparin niya ito ayon sa Kanyang mabuting kalooban. Kaya kapag may pinagdaraanan tayo, huwag nating hayaang mawala ang ating pananampalataya. Sa halip, lumapit tayo sa Diyos sa panalangin. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating pamilya, kabuhayan, trabaho, paglilingkod, at bawat pangangailangan. Huwag tayong magsawang manalangin. Kahit hindi pa natin nakikita ang kasagutan, patuloy nating sabihin, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Sabi sa 1 Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 17, manalangin kayong walang patid. Napakalinaw ng paalalang ito. Ang panalangin ay hindi lamang para sa panahon ng problema. Manalangin tayo kapag may pangangailangan. Manalangin tayo kapag nagpapasalamat. At manalangin tayo kapag kailangan natin ng karunungan. Sa panalangin, ipinapakita natin na umaasa tayo sa Diyos at kinikilala natin ang Kanyang kapangyarihan. Mga minamahal, habang naghihintay tayo sa sagot ng Panginoon, maging tapat tayo sa gawain ng Diyos at sa Kanyang salita. Patuloy tayong maglingkod, patuloy tayong sumunod, patuloy tayong gumawa ng mabuti. Huwag nating hayaang ang paghihintay ay maging dahilan upang tumigil tayo sa ating paglilingkod. Ang Diyos ay tapat, kaya maging tapat din tayo sa ipinagkatiwala niya sa atin. Kung may matagal ka nang ipinapanalangin, huwag kang susuko. Kung may taong patuloy mong ipinapanalangin, ipagpatuloy mo. Kung may pangangailangan ang iyong pamilya, dalhin mo sa Panginoon. May Diyos na nakikinig, may Diyos na nakakaalam, may Diyos na gumagawa. Kaya manalangin ka ng may pananampalataya at magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti. Tandaan natin, hindi natin kailangang malaman ang lahat ng mangyayari bago tayo magtiwala sa Diyos. Sapat nang malaman natin na siya ay tapat. Ang Kanyang salita ay maasahan, ang Kanyang pangako ay matatag, at ang Kanyang kalooban ay mabuti. Sa biyaya ng Panginoong Hesukristo, manatili tayong matatag sa pananampalataya. Manalangin tayo ng patuloy, panghawakan ang salita ng Diyos, at maging tapat sa Kanyang gawain, sapagkat ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan ay hindi nagsisinungaling, hindi nakakalimot, at hindi nabibigo sa Kanyang mga pangako. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan,
higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Jesus ang magbalos nga hadi, ang maupay nga sumat, Hapahayag Kapitulo 19, versikulo 16. Hadi han mga hadi, ngan Ginoo han mga Ginoo. Ipinapakita ini nga Jesus ang may pinakagamhanan nga otoridad. Jesus Restoration Ministries invites you to listen to Treasures Beyond Measure at 97.5 DYFE FM, FEBC Philippines. Every Tuesday, 11:30 to 12 noon. Deep truths from the Word of God to restore man to become the temple of the Holy Spirit. Piling mo ba inkanta, inspirasyon at panutduan? Pamati na ha 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Mga kapatid, manalangin, magtiwala, at manatiling tapat sa Diyos, sapagkat siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Tayo na at manalangin po tayo. Aming mapagmahal na Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa iyong kabutihan, pag-iingat, at patuloy na paggabay sa aming buhay. Sa biyaya ng Panginoong Hesukristo, mayroon kaming lakas ng loob na lumapit sa iyo at dalhin ang bawat pangangailangan ng aming mga kapatid. Panginoon, una naming ipinapanalangin ang lahat ng taong gumagawa ng mahalagang desisyon. Bigyan mo sila ng karunungan, malinaw na pag-iisip at tamang pagpapasya. Tulungan mo silang kumilala sa iyong kalooban at pumili ng mga bagay na makabubuti sa kanilang buhay at sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Gaya ng sinabi sa iyong salita, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled." Naway ang bawat puso ay magkaroon ng matinding hangaring gawin ang tama at kalugdan ka sa bawat desisyon.
Amang dakila, ipinapanalangin namin ang mga kabataang pumipili ng kanilang kurso at karir. Gabayan mo sila sa kanilang mga talento, kakayahan at mga pangarap. Bigyan mo sila ng karunungan upang makapili ng larangang angkop sa kanilang kakayahan at makatulong sa kanilang kinabukasan. Ilayo sila sa maling impluensya at tulungan silang pakinggan ang iyong gabay, ang iyong salita. Pinapanalangin din namin ang mga negosyante at empleyado. Pagpalain mo ang kanilang trabaho at mga negosyo. Bigyan mo sila ng sipag, karunungan, disiplina at integridad. Tulungan mo silang maging tapat sa kanilang mga tungkulin, patas sa pakikitungo at responsable sa bawat ipinagkatiwala sa kanila. Naway maging pagpapala ang kanilang trabaho sa kanilang pamilya at sa iba pa. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang mga biyahero, driver, delivery riders at lahat ng madalas na nasa daan. Ingatan mo sila sa bawat biyahe. Bigyan mo sila ng maingat na pagpapasya, pasensya at alertong pag-iisip. Ilayo mo sila sa aksidente at anumang panganib. Ingatan mo rin ang kanilang mga sasakyan at gabayan ang kanilang mga patutunguhan hanggang makarating sila ng ligtas sa kanilang mga mahal sa buhay. Amang mapagmahal, pagpapalain mo rin ang mga guro at tagapagturo. Bigyan mo sila ng karunungan, pasensya, lakas at malasakit habang nagtuturo. Tulungan mo silang maging mabuting halimbawa sa kanilang mga estudyante. Naway ang kanilang mga salita at pagtuturo ay makatulong sa paghubog ng mabuting pagkatao at magandang kinabukasan ng mga kabataan. Pinapanalangin namin ang mga leader sa pamahalaan at komunidad. Panginoon, bigyan mo sila ng karunungan sa bawat desisyon. Ilagay mo sa kanilang puso ang katapatan, pananagutan at malasakit sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Tulungan mo silang gumawa ng mga desisyong makabubuti sa maraming tao. Naway gamitin nila ang kanilang posisyon upang maglingkod ng may integridad at karunungan. Panginoon, ipinapanalangin namin ang mga pamilyang gumagawa ng mahalagang desisyon tungkol sa kanilang kinabukasan. Gabayan mo ang mga mag-asawa, mga magulang at mga anak. Tulungan mo silang makinig sa isa't isa, magkaunawaan at sama-samang humingi ng iyong gabay. Naway ang bawat desisyon ay magdala ng pagkakaisa, katatagan at mabuting direksyon sa kanilang pamilya. Amang makapangyarihan, pinapanalangin din namin ang mga taong nakatanggap ng bagong oportunidad. Bigyan mo sila ng karunungan upang magamit nila ng mabuti ang mga pagkakataong ipinagkaloob mo. Tulungan mo silang manatiling mapagpakumbaba, responsable at tapat. Naway ang kanilang mga kakayahan at oportunidad ay maging pagpapala rin sa ibang tao. Panginoon, hinihiling namin ang pagkakaisa at maayos na ugnayan sa mga lugar ng trabaho, paaralan at komunidad. Turuan mo kaming magpakita ng respeto, pangunawa at pagtutulungan. Tulungan mo kaming magsalita ng may kabutihan at gumawa ng mga bagay na nagbubuklod sa mga tao. Naway maging maayos ang aming pakikipag-ugnayan at maging mabuting halimbawa ang bawat isa. Ama naming dakila, pinapanalangin namin ang mga taong may mga pangarap at layuning hindi pa natutupad. Bigyan mo sila ng tiyaga at patuloy na pagtitiwala sa iyong timing at plano. Kapag may hinihintay silang magandang pagkakataon, tulungan mo silang manatiling matatag at masigasig. Naway gamitin nila ang panahon ng paghihintay upang lalong lumago sa pananampalataya at paghahanda. Panginoon, ipinapanalangin namin ang mga taong nahaharap sa tukso. Bigyan mo sila ng karunungan at lakas upang piliin ang tama. Paalalahanan mo sila ng iyong salita kapag may maling pagpili na humaharap sa kanila. Bigyan mo sila ng disiplina upang manatiling tapat sa iyo. At sa kanilang mga pinahalagahan, naway manaig ang kanilang pagnanais na mamuhay ng may katuwiran. Pinapanalangin namin ang bawat mananampalataya, Panginoon,
Tulungan mo kaming maging mabuting halimbawa ng katapatan at integridad sa aming trabaho, tahanan at komunidad. Naway makita sa aming pananalita at pamumuhay ang aming pagmamahal sa iyo. Turuan mo kaming maging responsable, masipag, tapat at handang tumulong. Gawin mo kaming pagpapala sa mga taong nakakasalamuha namin araw-araw. Ama naming mapagmahal, salamat dahil hindi mo kami iniiwan sa aming mga desisyon. Kapag kailangan namin ng karunungan, maaari kaming lumapit sa iyo. Kapag kailangan namin ng gabay, maaari kaming manalangin. Kapag may mga oportunidad, tinuturuan mo kaming gamitin ang mga ito ng tama. At kapag may mga pagsubok sa pagpili, pinapaalala mo sa amin na ang iyong salita ang aming gabay. Kaya ngayong araw, buong pananampalataya naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming mga desisyon, trabaho, pamilya, pag-aaral, pangarap, paglilingkod at kinabukasan. Tulungan mo kaming laging piliin ang tama, hanapin ang iyong kalooban at manatiling tapat sa iyong salita. Maraming salamat, dakilang Ama, sa iyong patuloy na paggabay at pagpapala. Patuloy mo kaming turuan na magutom at mauhaw sa katuwiran upang ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyo at maging pagpapala sa iba. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at ipinagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at Amen. Maraming salamat po sa inyong pagkikisa sa ating pagninilay at pananalangin. Manatili tayong matatag sa pananampalataya sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kung meron pa kayong mga kahilingan sa panalangin o nais ibahagi ng pasasalamat, maaari po kayong mag-text sa 0966-365-6166 o magpadala ng mensahe sa 97.5 DYFM Unang Tugon ng Pamayanan. Ako po si Ariel Pinalusa. Panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos. Hanggang sa muli, God bless po. Hardin ng Panalangin, ang programa nga kabulig niyo ha mga pag-ampo. Lunes ngadto ha Sabado, alas 6 ngadto alas 6:30 aga, dinhi 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin
pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. He Jesus, an manluluwas, an maupay nga sumat, ha Lucas Kapitulo 2, versikulo 11. Natawiyan na ha iyo an manluluwas, nga amo an Kristo nga Ginoo. Iginpapasabot hini, nga Jesus an pinilihan Dios, basi magluwas, han katawhan. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield